Ang pamilya ang ating tahanang binubuo ng pagmamahal, saya, disiplina at pagkakaisa. Ito ang uhubog sa atin hanggang sa tayo'y nasa hustong gulang na. Ngunit sa iba, ang pamilyang sana'y magsisilbing kanlungan nila ay kathang isip pala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng isang masayang pamilya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Nakatutok po lagi ang mga kaibigan at katrabaho ko sa programa ninyo. Mga avid listeners sila sa YouTube at Spotify. Nakikinig tuwing hindi matsyempohan ang live airing sa Barangay LS. Ako nga pala si Janessa, 33 years old na ngayon at tubong Laguna. Nagsimula naman po itong kwento ko 4 years ago. Lumaki ako sa hirap, Papa Dudut. Mula elementary hanggang high school ay kasama kami ng tatay ko sa pag-uuling sa bundok. Pumapasang kami ng mga kahoy na uulingin o kaya naman ay mga uling na mismong nakasako na. Dalawa lang kaming magkapatid pero naglayas ang kuya ko noong 18 years old pa lamang ako. Kaya kami na lamang ni nanay ang tanging naiwan sa poder ni tatay, Papa Dudut. Wala na rin akong naging balita sa kapatid ko mula nang umalis siya. Sa kasamaang palad ay pumanaw na ang aking ina. Noong 20 anyos pa lamang siya. Sakit sa puso ang kinamatay niya. Nagtapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education pero hindi pinalad na makapasa sa unang take ng licensure exam for teachers o yung tinatawag nilang LET. Kaya naghanap na lamang muna ako ng ibang trabaho. Naranasan kong magtrabaho bilang service crew sa isang fast food chain at naging sales lady sa mall hanggang sa matanggap ako bilang admin staff sa isang kumpanya sa Laguna. Sa kabila ng edad ko ay hindi ko pa rin magawang makapag-asawa dahil sa banta ng aking ama. Nalulungkuhin niya ang sino mang makakarelasyon ko. At alam ko rin na kayang-kaya nga niyang gawin yon. Naunawaan ko naman kung bakit siya naghihigpit pagdating sa akin dahil bukod sa babae ako, ay ako na lang din ang anak na kasama niya at maaasahan sa mga gastusin. 60 years old na kasi si tatay noong panahong yon at wala ring permanenteng trabaho. Nang ipagbawal na ang pag-uuling, ay pa-extra na lamang siya sa kung ano-anong trabaho. Ang kaso'y hindi niya rin naman tinatagalan ang mga napapasukan niya. Nang magkaroon ako ng maayos na trabaho ay inasa na niya sa akin ang lahat-lahat. Doon na rin lumabas ang pagiging babaero at kasenggero niya, Papa Dudut. Dahil doon ay sinubukan kong mangupahan na lamang para makabukod na sa kanya. Minsan kasi nakikita ko pa mismo kung paano siya makipaglampungan sa mga babaeng inuuwi niya. Ang masakla pa, ang perang ginagamit niya ay galing sa pinaghirapan ko sa pagtatrabaho. Akala ko kapag umalis ako sa bahay, ay matatahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero ganito ang nangyari. Wala akong pakialam. Sino nagsabi sa'yo umalis ka sa bahay, ha? Tay, magsalita ho kayo ng mahinahon. Nakakahiya po sa mga nakakarinig. Buti na lang wala dito yung caretaker, kundi... Hindi ano? Huwag mo akong madaan sa ganyan. Baka gusto mo sabay ko papilipitin ang legyo ng caretaker dito. Huwag naman ho kayong ganyan. Kung magwawala lang kayo rito, mas mabuting umuwi na lang kayo at doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Ba't ang yabang mo na? Porke ba kumikita ka na ng sarili mong pera, ha? Baka nakakalimutan mo kung saan nagsimula, Teresa.
Ano ba kasing kinagagalit nyo? Di ba papur din naman sa inyo nung umalis na ako sa atin? Wala nang makakaistorbo tuwing nag-uwi kayo ng babae ron. Pwes, walang aalis sa pamamahay ko hanggat hindi ko sinasabi. Tayo naman, hindi na ako bata. Paano ho ako magkakaroon ng sarili kong pamilya kung lagi na lang akong nakadikit sa inyo? Hindi mo kailangan ng sariling pamilya. Sa tingin mo ba may magkakagusto sa isang tulad mo? Pambahay ka lang. Pasalamat ka nga't may tumanggap sa'yo sa trabaho kahit mahina yung kokote mo. Ang sakit niya namang magsalita. Parang hindi ko kayo tatay ah. Gusto ko lang namang maranasang bumukod at mamuhay ng mag-isa. Pa nagdidesisyon ka na mag-isa? Hoy, baka nakakalimutan mo. Lahat ng desisyon mo, dadaan mo na sa akin. Ako na lang ang magulang na meron ka. Kung wala ako, wala ka ngayon dyan sa kinatatayuan mo. Nagsikap din ho ako, tay. Lalo na nung kailangan ko kayo pero hindi nyo naman ako tinulungan. Isusumbat mo talaga sa akin ngayon yan? Doon ka nga sa loob! Tay, huwag niyo naman ako itulak. Kakalat ka rin kita nang mawala yung yapang mo. Diyan ka na mga bagay. Kasi napakayabang mo eh. Anak lang naman kita. Hindi nyo naman ako kailangan saktan. Hindi ka masasaktan kung marunong ka sumunod. Kung sa tingin mo mas magaling ka na magdesisyon kaysa sa akin, pwes, tingin mo lang yon. Boba ka pa rin. Pareho kayo ng nanay mo. Huwag nyo na siyang itangay dito. Patay na nga yung tao eh. Huwag ka nang sumagot. Asikasuhin mo na yung pag-iempake ng mga gamit mo bago pa kita kalad ka rin palabas itong best na tinutuluyan mo. Ito na nga ho. Magpapaalam muna ako sa caretaker na alis na ako rito. Huwag ka na magpaalam. Bilisan mo na dyan para masimulan mo na ako asikasuhin sa bahay. Pero tay, hindi naman ho ako pwedeng basta-basta na lang umalis dito. Wisit! Bibilisan mo ba o ako pa mismo maglalagay ng mga gamit mo sa bag? Pasalamat ka nga't binibigyan pa kita ng oras para mag-empake. Abala pa sa akin kung pagsundo ko sa'yo, linti ka. Ito na nga ho, nag-e-empake na. Mabuti naman. Napakatagal mo kumilos. Dami mo kasi dadae. Gano'n ba kahirap gawin yan? Saglit na lang ho to. Babalikan ko lang yung ibang gamit para makausap na rin yung caretaker dito. Wala akong paki sa mga balak mong gawin sa caretaker nito. Basta umuwi ka kayo sa bahay at tapos ang usapan. Papadudot, sobrang sama ng loob ko sa ginawang yon ni tatay. Bukod kasi sa ipinahiya niya ako sa mga kapwa ko tenant noon, ay muli na naman niya akong pinagkaita ng kalayaan. Alam ko namang nasa hustong edad na ako para bumukod at mamuhay ng mag-isa. Mula nang bumalik ako sa poder ni tatay ay wala naman akong ibang narinig kundi ang masasakit na salita at kung ano-anong pang-iinsulto. Madalas pa niya akong napagbubuhatan ng kamay tuwing hindi ko napipigilang ipagtanggol ang sarili ko. Bukod sa pananakit ni tatay ay mas napapadalas na rin ang pag-inom niya sa bahay. Kasama ang kumpare niyang si Mang Lito. Tulad niya ay 60 anyos na rin po ito at parang hindi mabubuhay kung walang alak sa katawan. Wala rin po itong trabaho at umaasa lamang sa panganay na anak na si Rigel na isang high school teacher. Tulad ko ay breadwinner din si Rigel. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Suplado at may pagkapihikan siya sa babae kaya kahit magkapit-bahay lamang kami ay hindi kami formal na nagkakilala. Nakilala ko na lamang siya sa mga kwento ni Mang Lito tuwing nag-iinuman sila ni tatay. Palagi kasing ibinibida ni Mang Lito ang mga achievement ni Rigel na siya namang ipinamumukha sa akin ni tatay dahil hindi ko naabot ang kahit na alin sa mga yon, papadudot. Tuwing hindi ko noon napipigilang makaramdam ng kaba tuwing nagiinuman sina tatay sa bahay dahil ganito ang mga nangyayari. Klase talaga itong lambarog dito sa atin. Ang sarap. Parang gusto ko nang gawing tubig eh. Baka ibig mong sabihin
ibang klase yung sarap. Parang yung mga babae dun sa napuntahan nating KTV nung nakaraan. Konting kandong lang pinanggigigilan mo na agad. Ikaw talaga pare. Pero tama ka doon. Kung nakita mo lang sana yung inuwi ko rito nung minsan, ang puti at ang kinis. Kung yun ang asawain ko, hindi ko patatapuan sa lamok. Aba, siyempre, ako rin. Pero kung sa ganda't kinis lang din naman, di na ako lalayo. Bakit? Pinatitipuhan ka na ba ng taga rito sa atin? Meron, pare. Pero mukhang hindi pwede. Sus, hindi pwede. Hindi uso sa atin ang mga ganyang katuwag, pare. Hindi mo nauunawaan, pare. Pero hayaan na muna natin. Pasasaan ba't makukuha ko rin siya? O siya, bahala ka. Basta kapag nakuha mo na yung babaeng niya, sa akin mo una yung kwento, ha? Teka, wala na pala tayong pulutan. Utusan ko muna si Janessa. Nako, baka natutulog na yung anak mo. So, hindi. Walang matutulog agad hindi tayo tapos mag-inuman dito. Tignan mo pare, parang asong susunod ka agad yun pag tinawag ko. Janessa! Janessa, halika nga rito! Pare, wag na. Hayaan mo nang magpahinga ang anak mo. Anong oras na rin? Oh, ayan na pala. Bakit ho, Tay? Oh, bakit nakamusakot ka? Baka gusto mo paputokin ko yung uso mo? Tay, kung may iuutos kayo, iutos nyo na. Maaga pa ako sa trabaho bukas. Maayos ka, ha? Huwag mo akong pinapahiya rito. Nako, pagpasensya mo na kami, Janessa. Maglalambing lang sana tong tatay mo. Wala na kasi kaming pulutan. Pakisamahan mo na rin ang kape. Ayos lang ba? Sige ho, kukuha lang ako sa kusina. Pakihintay na lang. Masunurin naman yung anak mo, Gimo. Kaya wag mo nang sindakin. Kawawa naman kung mapupuyat pa dahil sa atin. Matagal-tagal pa tayong magiinuman. Yung anak ko ngang may trabaho bukas, ayun, bulagta na sa kwarto niya. Kaya hindi ko na inabala. Mahalaga lang sa akin, hindi nakakalimot mag-abot. Alam mo na, hindi pwedeng walang alak tong katawan ko sa loob ng isang araw. Buti pa nga yung anak mo. Akala mo ba bilib na bilib ako dyan sa anak ko? Ako, malayong malayo tong aking sa anak mo. Mahina ito. Boba, walang iya. Bakit ba kasi naging babae pa Nasa na nga ba yung panganay mo? Di ba't lalaki yun? Naku, lalaki nga. Wala naman dito. Wala rin kwenta. Hindi ko alam kung nasa ang lupalop na yun Malay ko ba kung buhay pa o patay na? Kapag ganyang wala namang pakialam sa akin, matik ng burado sa buhay ko. Ikaw talaga pare, oh. Anak mo pa rin naman yun. Sus, sino ba sila sa akala nila? Mga anak ko lang naman sila. Teka nga, ang tagal ng pulutan Hoy, Janessa! Tatapunan ka na yata ng pulutan dyan sa kusina! Eto na ho. Naginit pa kasi ako ng tubig para sa kape nyo kaya natagalan. Ang bait mo talaga, Iya. Salamat ha. Baka gusto mong samahan kami rito ng tatay mo. Hindi na ho. Maaga pa ako bukas. Maiwan ko na kayo rito. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Basta pag tinawag kita, labas ka kagad ha. Naintindihan mo? Sige ho. Pare, may iba ako. Wala pa bang nanliligaw dyan sa anak mo? Maganda naman Saka na, pag naiahaw niya na ako sa kahirapan. Labo mo naman, pare. Teka, pwede bang makagamit muna ng banyo nyo? Naiihi na kasi ako. Sige lang. Alam mo naman kung nasa yung banyo. Pamumulutan mo na ako rito habang hinihintay ka. Papadudot pagkatapos ni Mang Lito gumamit ng banyo ay pasimple siyang sumilip sa kwarto kong natatabingan lang ng kurtina ang pintuan. Nasaktuhan pa niyang nagbibihis ako ng oras na yon kaya gano'n na lamang ang galit ko sa kanya. Pinagsabihan ko si Mang Lito sa ginawa niyang paninilip sa akin pero binulyawan lamang ako ng magaling kong ama at nauwi pa yon sa matinding pagtatalo. Dumating naman noon sa bahay ang anak ni Mang Lito na si Riel para sunduin ang ama niya nang malaman nitong nagkakagulo na sa amin. Taliwas sa ugali ng ama ay marespeto at kagalang-galang si Riel.
Kaya agad ko siyang nakagaanan ng loob. Hindi ko rin naman nakalain na sa ganong pagkakataon pa namin formal na makikilala ang isa't isa. Hindi niya kinukonsente ang ginawa ng tatay niya kaya hinayaan niya ako na pagbantaan itong ipapapulis. Sa susunod na gawin niya ulit ang bagay na yon. Pinagsabihan na rin niya ang ama at ipinamukha dito ang mali na gawa. Kaya naman tuwing nakikipag-inuman si Mang Lito kay tatay ay hindi na ito nagtatangkapang pumasok sa loob ng bahay namin. Doon na nga kami nagsimulang maging malapit ni Rigel sa isa't isa. Minsan ay nagkakasabay pa kami sa sakayan papasok sa trabaho at pag-uwi kaya nagkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap habang naglalakad. Makalipas naman ang ilang linggo ay tila nagkaroon ako ng pansamantalang kalayaan nang isama ni Mang Lito si tatay sa kabilang probinsya para magtrabaho. May ginagawa raw kasing pabahay doon at nangangailangan pa ng tao. Sa maikling panahon na wala si tatay ay tila ba gumaan ang buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng panahong wala si tatay ay napapadalas na nga ang pagdalaw ni Rigel sa akin sa bahay. Aminado naman ako noon na unti-unti ko na rin na-appreciate ang mga effort niya para lamang mapalapit sa akin. Hindi rin naman ako gaanong kainosente para hindi ko maapuna na hindi lang pakikipagkaibigan ang intensyon niya. Nag-offer pa nga si Rigel na itututor ko yung isa sa mga estudyante niya para may extra income daw ako kung sakali. Tinanggap ko yon dahil kaya ko namang magturo. Si tatay lang talaga ang walang bilib sa akin, Papa Dudut. Lahat kasi ng gawin ko ay inuunahan niya kaagad ng pangiinsulto. Para sa tingin ng ibang tao ay siya pa rin ang mas magaling sa lahat ng bagay. At pakiramdam ko ng panahon na yon, kahit ano pa ang marating ko sa buhay ay baliwala lang kay tatay. Hindi naman nagtagal ay unti-unti na rin nagparamdam ng intensyong manligaw si Rigel. Nabawasan na noon ang pagiging suplado niya, lalo na kung ako ang kasama niya. Ganon pa man ay tutol ako sa ideyang maging kami ni Rigel. Kahit gusto ko na rin naman siya dahil sigurado akong malalagot siya sa tatay ko. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagtapat ng tunay niyang nararamdaman para sa akin. Pero nang gabing yon ay siya rin namang pagdating ni tatay sa bahay. Matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho sa kabilang probinsya kasama si Mang Lito. Pero ang mas kinagulat ko ay ang nakita kong kasama niya nung umuwi sa amin si Papa Dudut. Labs, pasok ka. Huwag ka mahihiya. Bahay ko to. Oh, Rigel, anong ginagawa mo rito? Mang Gimo, magandang gabi ho sa inyo. May pinag-uusapan lang po kami ni Janessa. May pinag-uusapan lang? Eh, sa itsura mo, mukhang kanina ka pa rin ito ah. Hindi po. Kararating ko lang po. Oh, paalis ka na, di ba? Nakauwi na rin ang tatay mo. Gabing-gabi na eh, nandito ka pa. Wala naman po ako masamang intensyon sa pagpunta ko rito, Mang Gimo. Pero tama ho kayo. Paalis na rin po ako. Janessa, uwi na ako ha. Mang Gimo, salamat ho. O siya, sige, uwi na. Rigel, salamat nga rin pala. Ingat ka. Salamat ka pa dyan. Sipahin kita eh. Naliligaw ba sa'yo yun? Ho? Naku, hindi ho. Pinag-usapan lang namin yung tututuran kong estudyante niya. Dagdag income din ho yun. Tay, sino nga ho pala yung kasama niyo? Nga pala, Janessa. Si Rona, lalabs ko. Dito na siya titira sa atin, kaya sikasuhin mo siya, ha? Labs, si Janessa, anak ko. Ikaw pala yung anak ni Gimo? May trabaho ka ba? Janessa,
Hindi mo man labas sasagutin tong tita mo? Tita, lakas naman maka-thunders. Ron na lang itawag mo sa akin. Okay. Feel at home na lang. Salamat. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Huwag mo namang sayangin ang laway ko, ha? Mukhang matagal-tagal pa naman tayo magkakasama rito. Ay, anong tanong ba? Kung may trabaho ako? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala lang. Gusto ko lang makasiguro. Kasi ayoko magutom dito. May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, ang sipag-sipag mo naman pala. Mukha ring responsableng anak. Kakasundo tayo. O siya, tama na muna ang kwentuhan nyo. Maganda ka na na makakain namin, Janessa. Kanina pa kami gutom sa biyahe. True. Medyo mahapdi na nga itong sikmura ako eh. O naman kasi, Labs. Mani at popcorn lang ang binili mo sa bus kanina. Sus, ikaw naman. Huwag ka na magtampo. Wala rin namang ibang mabili kanina kundi yun lang. Eh teka, ano nga ba makakain dyan, Janessa? Yun nga ho ang problema, Tay. Hindi ho ako nakapagluto kasi mag-isa lang naman ako dito kanina. Sana ho nagsabi kayo na uuwi kayo ngayon para nakapaghanda ako ng... Bobo ka talaga, no? Paano ko sasabihin wala naman ako cellphone? Tay, hindi niyo naman kailangang sumigaw. Kung alam ko lang kasing uuwi kayo, nakapaghanda sana ako ng masarap na hapunan. Kung makakahintay pa kayo, magluluto ako. Huwag na. Magbukas ka na lang ng delata. Isip, pagod na nga kami sa biyahe, wala pang pagkain. Pero pa hinihintay mo? Pasko! Asikasuhin mo na! Opo. Ano ba yan? Dilata na nga sa amin. Pati ba naman dito, dilata pa rin? Kaya mo, Labs, babawi ako sa'yo. Magluluto tayo ng pork chop bukas. Yung para sa ating dalawa. Yan ang gusto ko sa'yo, Labs eh. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na sumama sa'yo kasi alam kong hindi mo ako pababayaan. Huwag ka mag-alala. Tuwing gabi, paliligayahin kita. Yun eh, kung di tayo makakastorbo sa anak mo. Ano ka ba, Labs? Huwag mo nga isipin yung anak ko. Sabi ko nga, di ba? Lahat ng sasabihin ko, susundin niya. Kung hindi, malilinti ka siya sa akin. Talaga lang ha, ayoko magka-problema sa anak mo. Aalis talaga ako dito kapag may ginawa yan sa akin. Hindi mangyayari yon. Ituring mo na rin sa'yo itong bahay na to. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pagbalik ko sa trabaho, magpapadala na lang ako ng pera para may panggastos ka. At kung sakaling kulangin ka, humingi ka lang dyan kay Janessa. Papadudot unang kita ko pa lamang kay Rona ay hindi ko na siya gusto para sa tatay ko. Bukod kasi sa parang anak na siya ni tatay dahil magkaedad lamang kami, ay masyado rin siyang maarte, maawa at halata namang mukhang pera. Bago isama ni tatay sa bahay ay nagtatrabaho bilang GRO si Rona. Sa mga naku-curious sa itsura niya ay may katabaan siyang babae at masasabi ring pinagpala pagdating sa hinaharap. May malaking nunal din siya sa itaas ng kanyang labi. Bukod din sa pagiging feeling close niya ay masyado din siyang mautos at tamad. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan ni tatay sa kanya at siya pa rin ang piniling makasama. Malayong malayo kasi sa yumao kong ina ang ugali ni Rona. Pero wala naman akong magawa dahil desisyon na yon ng aking ama. Nang bumalik sa trabaho si tatay ay kami na lang ni Rona ang naiwan sa bahay. At walang araw na hindi ako nai-stress sa kanya. Wala na kasi siyang ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at magpaganda. Panay pang reklamo sa pagkain na hinahain ko at sa itsura ng bahay namin. Napilitan pa akong palagyan ng kisame ang bahay namin dahil sa kung ano-anong sinasabi niya. Pero sa kabila ng pagtitimpi at pagsasakripisyo ko ay nauwi pa rin kami sa isang sitwasyon. Tuluyang sisira sa amin ng tatay ko. Ano na naman yan, Janessa? Wisit naman, oh. Sa dinami-dami pa naman ang mababasag, yung pampaborito kong tasa? Hindi mo ko kailangan sigawan. Hindi ko naman sinasadya eh. Papalitan ko na lang. Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga. Paghuhugas na nga na ng mga pinagkainan,
hindi mo pa magawa ng maayos? Eh kung kumikilos ka rin kaya dito sa bahay, di yung puro utos at reklamo ka dyan. Apat bastos ka! Asawa ko ng tatay mo, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Asawa? Di naman kayo kasal ah. Baka ibig mong sabihin, ibinahay. Alam mo, sa sama ng ugali mo, sobrang layo mo sa nanay ko. Baka mahiya ka na lang sa sipag nun. Di tulad mong magkakapigsa na lang sa maghapong kakaupo. Tumahimik ka, ha? Kung mas gusto mo ang nanay mo, hindi magsama kayo sa sementeryo. Magkaroon ka naman sana ng hiya sa katawan, Rona. Wala ka nang ginagawa rito, panay-reklamo ka pa. Pagod na ako pag-uwi galing trabaho, tapos dadatnan ko pang makalat ang bahay. Tapos ano, ako pa rin ang magluluto at maghugas sa mga pinagkainan? At ngayon, nang dahil lang sa nabasag na tasa, iinsultuhin mo ako? Kung ayaw mong gawin, ay di wag. Wala namang pumipilit sa'yo. Ang bilin sa akin ng tatay mo, gawin ko kung ano ang gusto ko. O, angal ka? Doon ka sa kanya magreklamo. Nangatwirang ka pa sa katamaran mo? Huh! Ano pa nga bang aasahan ko sa isang prosti na katulad mo? Anong sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Hindi mo ba matanggap? Magaling ka lang bumuka ka at yun lang ang alam mong gawin. Pag na-real talk, magsusumbong para magpakampi. Ibang klase. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ha? Ay, dito na ako. Teresa, itiwan mo nga si Rona. Di ba't sinabihan na kita? Wala kang gagawin kay Rona. Kaya hindi ka makatis na hindi labas ang sungay mo, no? Talaga, Tay? Mas kakampihan niyo yung babaeng yan na walang ibang ginawa kundi magbuhay Reyna dito sa bahay? Hindi ko na kailangan pangalamin kung sino na nagsimula. Dahil kilala ko na yung ugali mo. Wala kang moto. Pati ba naman si Rona paandara mo na kamalitaan mo? Pwede ba, Tay? Kahit ngayon lang, maging patas ka naman. Hindi yung kukonsindihin niyo pa yung kaipokritahan ng babae niyo na wala naman sa lugar. Kala niyo kung sino siya rito eh. Sampid lang naman siya. Ba't sinaulo ka? Lumayas ka nga rito! Wow! Bakit ako ang aalis? Eh, bahay ko rin naman to ah. Bahay na iniwan ng nanay ko na binaboy niyong dalawa. Bastos ka! Kung ayaw mo kay Rona at kung ayaw mo sa mga patakaran ko dito sa bahay, bukas ang pinto. Tanda mo, hindi ka kawalan dito. Hindi kawalan? Eh kayo nga kumalagkat sa akin pabalik dito nung bumukod ako eh. Noon ko pa gustong umalis dahil sukang-suka na ako sa ugali niyo. Akala niyo naman mahal na mahal kayo ng babaeng yan. Pera lang naman ang habol sa inyo dahil ayaw niya magbanat ng buto. Biruin niyo, ultimo pambili ng napkin, hihingin pa sa akin? Kapal ng muka! Sumusobra ka na. Napakayabang mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay mo, ha? Umalis ka na. Talagang aalis ako. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala na ng trabaho yung kinakapitan mo. Tandaan niyo, pag alis ko rito, wag na wag kayong hihingi ng tulong sa akin. Dahil mo satsak, umalis ka na! Huwag ka magtitira ng gamit sa gamit mo rito! Pag may nakita ako, susunugin ko! Papadudot na puno ako ng galit noong palayasin ako ni tatay na parang ligaw na pusa sa bahay na ipinundan ng nanay ko. Halos hindi ko matanggap na matapos lahat ng sakripisyo ko para sa bahay na yon, ay mababaliwala lang dahil sa isang babaeng pakawala tulad ni Rona. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng gabing pinalayas ako ni tatay. Halos wala na rin kasi akong kapera-pera noon dahil sa dami ng mga gastusin sa bahay mula nang tumira si Rona sa amin. Mabuti na lamang at nagmagandang loob si Rigel na doon muna ako pansamantalang makituloy sa kanila kahit noong gabing yun lamang. Siya pa mismo ang pumilit sa akin na doon na muna ako sa kanila habang naghahanap pa ako ng mauupahan. Pero pangalawang araw ko pa lamang sa kanila ay napilitan na agad akong umalis. Akala ko kasi noon ay nagbago na talaga ang tatay niyang si Mang Lito. Pero nahuli ko siyang sinisilipan ako habang nagbibihes sa kwartong ipinagamit ni Rigel sa akin. At dahil matagal-tagal pa bago ang sweldo namin, ay pinautang muna ako ni Rigel ng pangrenta. Lumipas ang mga buwan. Nawala akong komunikasyon kay Tatay Papadudot hanggang sa umabot na nga ng taon.
Makalipas ng 4 na taon ay nagpasya na kaming magsama ni Rigel. Nung una ay masaya kami kasi kasundo namin ang isa't isa. Pero Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating din pala ang pagkakataon na bigla na lang magbabago ang lahat. Na biglang manlalabig na lamang siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko naman kausapin si Rigel para malaman kung ano ang problema at bigla ang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pero bigo ako makakuha ng sagot. Masakit yon para sa akin dahil hinihintay ko rin noon na ayain na niya akong magpakasal. Hanggang sa nalaman ko na kaya pala nagkakaganon si Rigel ay dahil madalas na niyang gustong magkaroon ng anak. Ilang beses na kaming sumubok pero bigo kami, Papa Dudut. Nakadagdag pa sa pagkadismaya ni Rigel na 2 beses na akong nakunan. Nang magpatingin ako sa doktor ay doon ko lang nalaman ang tungkol sa polycystic ovarian syndrome ko o yung tinatawag po nilang PCOS na siyang dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Sinusunod ko rin naman ang mga payo ng doktor. Pumasok na lang sa isipan ko na baka hindi para sa akin ang magluwal ng bata kasi lahat ng effort namin ay nababaliwala lang. Hindi ko na alam kung paano ko pa mabibigyan si Rigel ng anak. Alam kong iritable siya kaya tiniis ko na lamang ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Ang pagkakataon na 1 buwan kaming hindi nag-uusap ni Rigel. Halos hindi na magkita sa sobrang abala naming pareho sa trabaho. Ang tanging ipinagpapasalamat ko na lamang ng panahon na yon ay hindi naman niya nagawang mambabae sa kabila ng sitwasyon naming dalawa. Papa Dudut, matapos nga ang 4 na taon na wala akong balita kay tatay, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Mahal, nakahanda na ang hapunan. Kain na tayo. Mauna ka na. May tinatapos pa akong exam para sa mga bata. Tsaka meron pa ako i-check ng mga activity namin. Hindi po pwedeng kumain ka muna. Sandali lang naman to. Gugutumin ko sa pagtatrabaho. Janessa, please naman. Kung nagugutom ka na, di kumain ka. Dapat ba lagi tayong sabay? Di ka ba makakain mag-isa? Ang dami ko pang kailangan tapusin. Kaya pwede ba huwag ka nang dumagdag sa stress ko? O sige, hindi na muna kita aabalahin. Basta kapag nagutom ka, nandito lang yung mga pagkain ha. Sabihan mo na lang ako kung gusto mong ipainit. Ay, salamat. Ay, mag-isa na naman akong kakain. Ay, may tumatawag. Unknown number? Sino kaya to? Sagutin ko nga. Hello? Sino po to? Si Janessa ba to? Si Janessa nga to. Uy, ko nga si Janessa, huwag mo munang ibababa. Ako to, si Rona. Ay! Kala ko naman kung sinong importante. Anong kailangan mo? Tsaka paano mo nakuha tong number ko? Eh, sa boyfriend mo, hiningi ko sa kanya na manggaling siya dito last week. Ha? Ah, ano ka mo? Nanggaling siya dyan last week? Oo, bisita yung tatay niya. Ganun ba? Eh, bakit ka napatawag? Eh, kasi yung tatay mo, nasa ospital. Kung may pakikinig ka pa sa kanya, umuwi ka, puntahan mo siya. Sige na, may gagawin pa ako. Ano kaya nangyari? Paano na-hospital si tatay? Normal din yung Rona. Di ba sinabi ko sa ospital? Wala talagang kwenta. Ay, mahal. Oh, Bumisita ka pala sa tatay mo last week? Parang di mo yata nabanggit sa akin. kailangan ba? Sumaglit lang naman ako ron.
Pero sana sinabi mo pa rin. Bakit pa? Sigurado naman di ka rin sasama. Ayaw mo makita si Ron at saka yung tatay mo, di ba? Tsaka sigurado ako na ayaw mo rin naman makita yung tatay ko. Alam mo naman kung bakit, di ba? Alam mo kung anong ginawa sa akin ng tatay mo kaya gusto kong dumistansya sa kanya. Ang tagal na noon, Janessa. 4 na taon na ang lumipas. Isa pa, tatay ko pa rin siya. Kaya magkikita at magkikita kayo kung sakali. Talaga ba, Rigel? Gaganyanin mo ako ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na ikaw mismo ang nagsabi sa akin na lumayo sa kanya. At kahit 10 taon pa ang lumipas, hindi ko yun magagawang kalimutan. Sa tingin mo ba okay lang sa pakiramdam ko na pinagnanasaan ako ng tatay mo? Bawat pagtitig niya sa akin, para niya akong hinuhubaran. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo na yung nangyari. Ang sa akin lang, matuto ka namang magpatawad. Nagbago na yung tao. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Pati yung tatay mo. Alam kong di pa rin kayo okay ng tatay mo. Pero ayan na nga oh. Nalaman mong nasa ospital siya. Hahayaan mo na lang ba na ganon? Alam mo namang walang ibang aasahan yun. Ang dali naman para sa'yo na sabihin yan. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na never ka naging sapat sa tatay mo at wala ka nang ginawang tama. Halos itakwil na nga niya ako eh. Buti ka pa nga. Kahit ganun ang tatay mo, nagawa ka pa rin niyang mahalin bilang anak. Eh ako, ni minsan hindi yun pinaramdam ng tatay ko. Anak niya lang ako kapag may kailangan siya. Alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. Ang sa akin lang, huwag ka magpalamon sa galit na nararamdaman mo para sa tatay mo. Sige, susubukan ko. Kung yan ang gusto mo, pupuntahan ko siya pero pwede bang samahan mo ko? Ay, di ba nga sinabi ko na sa'yo? Marami akong trabaho. Kaya mo nang gawin niya mag-isa. Busy ka lang ba talaga? O sinasadya mo nang iwasan ang presensya ko? Ramdam ko, Rigel, na parang unti-unti ka nang lumalayo sa akin. At alam mo rin kung bakit. 39 na ako. Gustong gusto ko na magkaanak, pero hindi mo naman maibigay. Ginagawa ko naman lahat ha. Sinusunod ko lahat ng payo ng doktor. Inaalagaan ko rin ang sarili ko para magkaanak na tayo. Ang kailangan ko ngayon, suporta mo at tiwala na ipagkakaloob din yun sa atin sa tamang panahon. Bakit parang ang hirap-hirap para sa'yo na gawin yun? Sa totoo lang, ayoko nang umasa. Papa Dudut, hindi naging maganda ang gabing yon dahil sa pagtatalo namin ni Rigel. Nag-leave ako sa trabaho kinabukasan dahil alam kong matatagalan ako sa pag-aalaga kay tatay sa ospital. Doon ko lang din kasi nalaman ng araw na tumawag sa akin si Rona. Ay siya ring alis nito para iwanan ang tatay ko. Wala na kasing manghita sa tatay ko kaya iniwanan na lamang niya ng basta-basta. Sinabi ko yon kay tatay pero inaasahan na raw niyang mangyayari yon. Sa pagka-dismaya ko, Papa Dudut, ay ni katiting na pagsisisi sa ginawang pagpapalayas ni tatay sa akin ay hindi ko nakita sa kanya. At siya pang mayabang kahit na sa aming dalawa ay siya ang nangangailangan ng tulong. Kung hindi lang sana malaking kasalanan na basta ko na lamang siyang iwanan at pabayaan ng mag-isa sa ospital ay ginawa ko na. Pero hindi yon kaya ng konsensya ko. Gumawa ako ng paraan para makontak ang kuya kong matagal nang nahiwalay sa amin. Nahanap ko siya pero bigo rin akong makahingi ng tulong sa kanya. Successful naman ang ginawang operasyon sa kaliwang binti ni tatay na nabagsakan ng bakal sa trabaho. Nang makalabas siya sa ospital ay napilitan na akong mag-resign sa trabaho dahil wala rin namang mag-aasikaso sa kanya. Naghanap na lamang ako ng ibang mapagkakakitaan na pwedeng gawin kahit online lang. Kahit sinagot ng trabaho ni tatay ang mga bayarin sa ospital, ay malaki pa rin ang nagastos ko sa ibang pangangailangan niya. Papadudot nang mag-decide ako na alagaan si tatay at doon na muna tumira sa bahay namin ay tila nawalan na rin ako ng pag-asang babalik pa sa dati ang pagsasama namin ni Rigel.
Papa Dudut. Tay, inumin nyo na muna itong mga gamot nyo para makatulog na rin kayo maya-maya. Ito na rin yung tubig nyo. Dami naman yan. Di ba pwedeng isang gamot lang? Baka imbis na gumaling ako mas mapadali ang buhay ko niyan. Paano kayo gagaling kung di nyo iinumin lahat yan? Nireseta yan ng doktor, kaya wag nang matigas ang ulo nyo. Huwag mo nga ako pinagsasabihan. Hindi porke ikaw nagbantay sa akin sa ospital, pakikinggan na kita sa lahat ng sasabihin mo. Iinumin ko lang kung alin dyan ang gusto kong inumin. Tay, pwede ho bang makinig na lang muna kayo? Kailangan nyo pa rin itong mga gamot na to. Siya, akin na. Oh, may tao. Tingnan mo nga kung sino yun. Eto na po, bubuksan ko na yung pinto. Rona? Anong ginagawa mo rito? Si Rona ba yan? Abay, papasukin mo. Oh, narinig mo bang sinabi ng tatay mo? Papasukin daw ako. Tabi dyan! My loves! Bastos na to. Hindi ka bumalik. Halika nga rito. Payakap nga. Pasensya ka na. Hindi pa ako nakakatayo Naku, kawawa naman ng lalabs ko. Buti na lang talaga nakauwi ka na. Namiss kita ng sobra. Ikaw talaga. Nakakatampo ka. Hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital nung nandun pa ako. Ngayon talaga kayo maglalampungan sa harap ko? At ikaw, Rona, anong ginagawa mo rito? Hoy, Janessa, ano ba? Hayaan niyo ako magsalita, Tay. Karapatan ko to. Ang kapal kasi ng mukha ng babaeng yan Hoy! Huwag mo nga ako mapagtaas-taasan ng boses, ha? Bakit hindi pwede? Iniwan mo nga lang si tatay nung na-ospital kasi ayaw mo mag-alaga Tapos ngayon, babalik ka para maging palamunin ulit? Sa bagay, alam mo na kasing nandito ako at meron na uling gagastos para sa inyo. Umahimik ka na, Janessa. Ikaw ang manahimik, Tay. Abisado ka ng matanda ka. Iniwan ka na nga ng babaeng yan nung wala kang silbi sa kanya tapos ngayon, siya pa rin ang kakampihan mo? Magsalita ka dyan Iniwan mo rin naman ang tatay mo, ha? Sino ba nag-asikaso sa kanya nung wala ka? Di ba ako? Parang wala ko na pag dito, ha? Natural lang na asikasuhin mo siya. Siya bumubuhay sa'yo Huwag kang feeling bayani sa ginawa mo, Rona. Dahil kahit bali-baliktarin mo pa ang mundo, palamunin ka lang dito. Napakayabang mo talaga! At least ako, kaya kong ipagyabang na sa kabila ng mga ginawa niyo sa akin, pinili ko pa rin maging mabuting anak. Kayo ba? Anong may pagmamalaki niyo? Yang pride niyo? Pwes, kainin niyo ngayon yung mga pride niyo na yan. Hoy, Janessa, tama na! Kayo ang tama na. Simula ngayon, wala na kayong aasahang tulong sa akin. Magbanat kayo ng buto at matuto ring magsakripisyo. Hindi yung puro kayo pasarap sa buhay. Pag alis ko sa bahay na to, wag na wag niyo akong kukontakin, ha? Sawang-sawa na ako sa inyo. Wala na akong pakialam kahit mamuti pa mga mata niyo sa gutom. Papa Dudut sa huli ay mas pinili pa rin ni tatay si Rona. Hindi niya ako pinigilang umalis. Wala kaming inikan hanggang sa makaalis ako ng tuluyan. Ngunit sa kabila ng mga nangyari ay hindi ko naman pinagsisihan na tinulungan ko siya noong iniwan siya ni Rona. Ang mahalaga na lamang sa akin ay nagawa ko ang tungkulin ko bilang anak. Kahit na hindi niya nagawang maging mabuting ama para sa akin. Bumalik ako sa tinitirhan namin ni Rigel at sinubukang ayusin ang relasyon naming dalawa, pero huli na talaga. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa, Papa Dudut, ng tuluyan na nga nakipaghiwalay sa akin si Rigel. Masakit yun dahil nasira lang ang pinagsamahan namin sa pagkabigo kong mabigyan siya ng anak. Pero hindi na rin ako noon naghabol sa kanya. Naghanap na lamang ako ng trabaho at doon ay tinuon ang atensyon ko. Sa pagkakataong yun ay tila nagkaroon din naman ng magandang kapalit ang mga malulungkot na pangyayari sa buhay ko.
Na-promote kasi ako sa trabaho at dahil wala naman akong binubuhay, ay mabilis akong nakaipon. Nagawa ko na rin makapag-travel sa mga bansang noon ay pinapangarap ko lang na mapuntahan. At isa na nga roon ng Scotland na naging malapit na rin sa puso nang makilala ko roon ng lalaking nagpasaya at pumawi sa masasakit kong mga pinagdaanan. This year lang, Papa Dudut, ay dumating na nga ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. 8 months na po akong buntis at maayos naman ang kalagayan naming pareho ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Konti na lang at masisilayan ko na rin ang anghel sa buhay namin ng boyfriend ko. Nagbabalak na rin kaming magpakasal next year pero sa ngayon ay inuuna na muna namin ang pagpapagawa ng bahay. Dito na rin kasi sa Pilipinas piniling tumira ng Scottish boyfriend ko. Mabait naman siya at maalaga. Ramdam ko rin na mahal niya kami ng magiging anak namin. Si Rigel naman, ang huling balita ko sa kanya ay kinasal na rin sa girlfriend niya na sumunod sa akin. Masaya na rin ako para sa kanya sa ngayon. Papadudot hanggat maaari ay ayoko nang magtanim ng galit sa puso ko. Kaya pinatawad ko na rin ang tatay ko. Pero kahit napatawad ko na siya ay mas pinili ko pa rin ang buhay na malayo sa kanya. Mahalaga ay alam kong maayos naman ang kalagayan niya. Napilitan na rin kasing magtrabaho si Rona dahil wala nang bubuhay sa kanilang dalawa. Lalo na hindi pa rin kayang magtrabaho ngayon ni tatay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay pagpalain kayo lagi, gayon din ang Barangay Love Stories na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa aming mga kabarangay na maibahagi ang aming kwento sa #1 radio station sa bansa. Mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janessa. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. May mga tao na sadyang marupok ang puso at kayang magmahal ng taong hindi pa niya lubusang kilala. Minsan sila yung mga tao na kulang sa atensyon at pagmamahal mula sa kanilang pamilya. Ikaw, kabarangay, mamahalin mo ba ang taong hindi mo pa nakikita sa personal? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Ibon. 36 years old at nagtatrabaho bilang IT specialist sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Sa Cavite po talaga ako nakatira kasama ng asawa at anak ko. Pero araw-araw akong bumabiyahe papunta sa opisina namin. 2 p.m. ang shift ko kaya bago mag-alas 12 ay nasa biyahe na ako papunta sa trabaho. Sa
Ganong oras ay madalas na nakasakay ang van pamakati. At madalas din nakasakay sa barangay LS 97.1 ang radyo ni Manong Driver. Doon ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Hanggang sa heto nga at naisipan ko na rin magpadala ng sulat sa inyo. Papadudot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sa ating mga kabarangay ang nangyari nung nasa kolehiyo pa lamang ako year 2006. Mga panahon na hindi pa gaanong uso ang social media at may ibang website na ginagamit para magkaroon ng mga online shopping. Hindi naman ako mahiling makipagharutan sa mga nakikilala o nakakausap ko sa site na yon, pero meron lang talagang isang babae doon na madalas kong nakakachat hanggang sa maging textmate ko na nga siya. Si Jane ang pangalan niya. At hindi nagtagal ay naging girlfriend ko na rin siya, papadudot, kahit textmates pa lamang kaming dalawa. At pagkalipas nga ng isang buwan na magka-text kami, nagkasundo kami magkita ni CJ, papadudot. Nasaan na kaya si CJ? Ang sabi niya malapit na raw siya dito sa park. I-text ko nga ulit. Hi CJ, where na you? Dito na mi sa park. Naka-red t-shirt ako at maong na pantalon. Ay, kinakabahan na ako. Sana hindi siya ma-turn off sa itsura ko. Nag-reply na si CJ. Nandito ako malapit sa may nagtitinda ng buko juice. Nakaputi ako na blouse at blue na palda. Nakaputi na blouse at blue na palda. Malapit sa nagtitinda ng buko juice. Nasaan ba dito yung nagtitinda ng buko juice? Ayun na yata siya. Nandun si Manong na nagtitinda ng buko juice. Tapos may nakaupong babae na nakaputing damit at blue na palda sa pwesto na malapit sa kanya. Ay, lapitan ko na nga siya. Hi CJ. E-boy? Ikaw si E-boy? Oo, ako nga. Ako si E-boy na naka-red na t-shirt at maong na pantalon. Ikaw si CJ, di ba? Naka-white na blouse at blue na palda. Oo. Nice to meet you, E-boy. Nice to meet you din, CJ. Tara. Maglakad-lakad muna tayo. Gusto mo ba? Ha? Tinatanong kita kung gusto mo mamasyal tayo dito sa Tagaytay. Marami akong alam na pwede nating pasyalan. Sakto kasi ang sabi mo sa akin sa text noon. First time mo na pumunta dito. Oo. Ngayon nga lang ako nakapunta dito. Ayun no, sakto talaga. So ano, tara? Lakad-lakad muna tayo? Pwede bang maupo na lang tayo dito? Sigurado ka? Oo. Bakit? Wala naman. Ang sabi mo kasi nung isang araw sa text, excited ka na mamasyal dito sa Tagaytay. Kaya nga ang sabi ko, akong bahala sa'yo kasi kabisado ko na ang lugar na to. Kasi napagod kasi ako sa biyahe namin ni Daddy papunta dito sa Cavite. Okay lang ba kung maupo na lang muna tayo? Mamaya na lang tayo mamasyal kasi wala rin ako sunod maglakad-lakad. Oo naman. Okay lang sa akin. Upo na tayo. Sige. Ay, para sa'yo nga pala. Ang ganda naman ito, E-boy. Thank you dito sa 3 red roses na binigay mo. Wala yon. Promise ko kasi yan sa'yo. Nabibigyan kita ng 3 red roses sa first date nating dalawa. Sorry, medyo na-deform na. Kasi sinaksak ko lang yan dito sa monitoran ko para maitago ko sa'yo. Okay lang, kasi ang ganda pa rin naman nila. Daddy mo palang naghatid sa'yo dito? Oo. Ang sabi ko sa kanya, balikan niyo na lang ako after lunch. Sakto, kasi may pupuntahan din daw siya na dati niyang katrabaho. Nakatira lang din dyan sa malapit. Alam niya ba na boyfriend mo ang imi-meet mo dito sa Tagaytay? Boyfriend? Oo. Di ba boyfriend mo na ako?
nga ako nung nakaraang buwan sa text. Oo nga pala. Hindi niya alam na may boyfriend ako eh, pero alam niya na online friend ko ang imimit ko ngayon. Ayos lang sa kanya yon? Oo naman. May tiwala naman sa akin ng daddy ko. I see. Okay. Tahimik ka pala sa personal, no? Medyo. Sorry ha. Nahihiya pa kasi talaga ako sa'yo eh. Okay lang. Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto mo kumain muna tayo? Ayos lang naman. Tara, may alam ako na masarap na kainan ng lomi. Diyan lang sa malapit. Okay, sige. Papadudot, hindi ko inaasahan na ganon kaganda si CJ sa personal. Maliit lang siyang babae, pitit, maputi, chinita at makintab ang hanggang balikat niyang buhok. Para siyang artistahin talaga sa paningin ko sa sobrang ganda niya. Hindi pa rin kasi uso noon ang pagpapadala ng picture sa website kung saan ko siya unang nakachat. At dahil hindi rin ganon ka-high-tech ang cellphone na gamit namin ay wala ring option para makita namin ang itsura ng isa't isa bago ang aming first date. Yun talaga ang nakaka-excite at nakakakaba na parte. Yung wala kaming ideya sa 100% na itsura ng bawat isa. Medyo nanibago nga rin ako noon sa kanya kasi kapag magka-text kami, makulit at makwento talaga si CJ. Marami siyang kwento na tungkol sa araw-araw na pangyayari sa buhay niya. Pero sa personal ay mahihain pala talaga siya. Pero ganun pa man ay nag-enjoy pa rin ako sa date naming dalawa. Bunso nga pala ako sa 3 magkakapatid at sa totoo lang. Hindi kami tulad ng mga kapatid ko kasi malayong agwat ng edad ko sa kanilang dalawa. Magkadikit lang halos ang edad ng panganay na si Kuya sa ate ko. Samantalang ako'y halos 10 taon na mas bata kaysa kay ate. Ang alam ko nga ay wala ng plano sila mami at dad na magkaroon ng anak ko. Kumagay pahabol na lang talaga ako kaya malayo ang naging agwat ng edad ko sa mga kapatid ko. Silang dalawa lang talaga ang close at palagi akong walang kausap sa bahay namin. Pareho nagtatrabaho sila mami at daddy sa isang private company at pareho rin silang madalas wala sa bahay. Lumaki ako noon na ang yaya ko lamang ang madalas na nag-aasikaso sa akin. Wala akong kausap o kabanding sa loob ng bahay namin. At saka pakiramdam ko noon ay wala rin halos pakialam ang mga magulang ko sa akin. Wala naman akong sama ng loob sa kanila, sadyang yun lang talaga ang pakiramdam ko. Kasi hindi man lang nila chinecheck ang mga grade ko sa school. Kapag nanghihingi ako ng extra allowance na sinasabi ko na para sa project ko. Binibigay ka agad nila sa akin kahit ang ako ay pag-ibig at nagagawa ko talaga lahat ng gusto ko. Ito siguro ang dahilan kung bakit minahal ko ng sobra ang virtual girlfriend ko na si CJ kasi siya lang ang madalas na nakakausap ko sa text, Papa Dudut. Hi, CJ. Buti na sagot mo pa ang tawag ko. Oo. Maaga pa naman kaya hindi pa ako natutulog, E-boy. Sorry pala kung ngayon lang ako nakatawag. Ayos lang. Hindi mo kailangan mag-sorry. Nag-promise kasi ako sa'yo kaninang umaga na tatawagan kita ngayong gabi. Oo nga pala. Nakalimutan ko na nga yung promise mo na yon. Ikaw talaga, CJ. Makakalimutin ka. Basta ako, kapag nangako ako, gusto ko na tinutupad palagi. Hindi lang ako nakatawag kaagad kasi wala akong mabilhan ng load dito sa amin kanina. Nagpa-load pa ako sa pinsan ko para matawagan kita bago ka matulog. Sabi ko naman sa'yo, mas okay sa akin na sa text na lang tayo mag-usap. Oo, alam ko. Actually, napansin ko rin na mas makulit ka kapag magka-text tayo kaysa magkatawagan. Pero syempre, gusto ko rin na marinig paminsan-minsan ang boses mo kasi namimiss na talaga kita. Ikaw talaga, napaka-drama mo. Uy, hindi ka dramahan yung sinabi ko ah. Pero lahat yun kasi palagi talaga kitang namimiss. Ikaw ba CJ? Hindi mo ba ako namimiss? Ha? Ano ba namang tanong yan, E-boy? Wala lang. Curious lang ako. Bakit?
Bawal ba itanong? Hindi naman. Para lang kasing masyado kang madrama ngayon. Lagi naman akong ganito kapag magka-text tayo. Palagi kong sinasabi sa'yo sa text na namimiss na kita. Boy, palagi mo naman sinasabi sa akin yan sa text tapos hanggang dito ba naman sa pag-uusap natin na to? Gusto ko lang sabihin kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Alam mo naman na seryoso ako sa relasyon natin, di ba? Oo, alam ko. Ikaw ba, CJ? Seryoso ka rin naman sa akin, di ba? Alam mo, ang drama talaga ng mga tanong mo. Gusto ko lang na malaman ang sagot sa tanong ko. Kung pareho ba tayo ng nararamdaman para sa isa't isa? CJ, mahal mo ba ako? Boy, Mahirap pa talagang sagutin ang tanong ko? okay, sige. Mahal kita, boy. At seryoso din ako sa relasyon nating dalawa. Talaga? Oo nga, ang kulit. Ayan, medyo napapanatag na ang loob ko. Bakit naman? Wala lang. Gusto ko lang kasi talaga na marinig mismo mula sa'yo na mahal mo rin ako. Palagi ko namang sinasabi yun sa mga text message ko sa'yo, di ba? Oo nga. Pero iba pa rin kapag narinig ko na sinabi mo yun. Mas nararamdaman ko yung sincerity. Mukha bang hindi sincere kapag nagsasabi ako ng miss you o I love you sa mga text-text? Hindi naman sa ganon. Iba lang talaga kapag narinig ko yun mula sa boses mo. Mas kinikilig ako. Alam mo, Iboy, napaka-corny mo talaga. Hindi ako corny. Sadyang mahal lang kita, CJ. I love you. I love you too. Papadudot dahil may sarili akong computer sa loob ng kwarto ko ay marami akong nakakausap sa internet at mga online virtual friend. Pero si CJ talaga ang pinaka-espesyal sa puso ko. Kasi siya yung pinaka-makulit at talagang madalas kong pinagkwentuhan ko siya ng mga isyu ko sa pamilya namin. Hanggang sa ibigay na nga niya sa akin ang number niya at sa text na kami mas madalas na magkausap. Sana na palagi siya natawagan. Pero mas gusto niya raw na sa text na lamang kami nakita. Ayos lang naman sa akin yun dahil ang mahalaga, araw-araw at halos oras-oras kaming magka-text noon. Nang dahil kay CJ ay naramdaman ko na parang nabigyan bigla ng kulay ang buhay ko sa araw-araw noon. Ang text niya ang kauna-unahang gusto kong mabasa at makita sa umaga. Kahit na isang good morning at I love you lang mula sa kanya ay buo na kaagad ang araw ko. At kahit na ilang linggo pa lamang noon ang nakalipas, mula nang magkita kami ay nagkaroon na kaagad siya papadudot ng malalim na parte sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na ulit ng isa pang beses ang pagkikita namin ni CJ at ganun kami siya sa personal. Sobrang nahiyain at tipid kong makipag-usap sa akin. Pero okay lang kasi alam ko na naninibago lang talaga siya. Kasi nga ang sabi niya ay first boyfriend niya raw ako. Isa pa ay masaya naman ako na kausap siya kahit sa text lang. Sobrang sweet at kulit niya kapag doon kami nagkakausap. Humihingi rin siya ng sorry sa akin kasi nga ay nag-iiba ang personality niya sa personal. Kasi hindi raw talaga siya sanay lumabas ng bahay at makipag-usap sa ibang tao. Sinasabi ko naman sa kanya na hindi naman ako ibang tao sa kanya dahil boyfriend na niya ako. Ang sabi naman niya ay babawi raw talaga siya sa mga susunod pang date naming dalawa. Nagpatuloy ang sweetness namin sa text at umabot yun ng ilang buwan. Hanggang sa isang araw ay hindi na nag-reply si CJ sa mga text ko o sumagot pa sa mga tawag ko. Hindi ko na rin makontak ang number niya kaya sobrang gulong-gulo ang isipan ko noon. At sobra rin akong nag-alala dahil baka may masamang nangyari sa kanya. Wala naman akong kahit na isang reply na natanggap mula sa kanya at hindi ko na rin makontak ang number niya. Sa loob ng 2 linggo ay nahirapan akong kumain at matulog sa kakaisip sa kalagayan ni CJ. Hanggang sa naalala ko na may isang beses na nakitext si CJ gamit ang number ng pinsan niya. Naisulat ko ang number na yon sa isang notebook ko at nang sinubukan ko yung tawagan ay walang
siyang sumagot kahit na nagre-ring pa ang number na yun. Tinext ko ang number at nagpakilala ako na boyfriend ni CJ at hinahanap ko ang girlfriend ko. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nag-ring ang cellphone ko at ang number na yon ang tumatawag na kaagad kong sinagot. Boses babae at nagpakilala nga siya na pinsan ni CJ. Mula sa boses niya ang pagpipigil ng mali. Bago niya sinabi sa akin na kailangan daw namin magkita dahil may kailangan akong malaman tungkol sa girlfriend ko, Papa Dudu. Ang tagal naman ng pinsan ni CJ. Nasaan na ba yun? Wala akong makitang babae na nakasuot ng polka dots na blouse at may blue na headband. Hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Sana kasama niya si CJ para makapag-usap na rin kaming dalawa. Ikaw ba si E-Boy? Ako nga. Naka-polka dots ka na blouse at may blue na headband. Ikaw bang pinsan ni CJ? Oo, ako si Dana. Sorry, hindi na ako naka-text kasi na-deadbat yung cellphone ko. Buti na lang natandaan ko yung huling text mo na naka-gray ka na t-shirt at black na cap. Okay lang, Dana. Hindi mo ba kasama si CJ? Hindi eh. Hindi ko siya kasama. Ganun ba? Upo ka muna. Salamat. Medyo naligaw din ako kakahanap dito sa food court kasi first time ko dito sa mall na to. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang pupunta dun sa malapit na mall sa inyo eh. May nabanggit kasi si CJ sa akin sa text noon na may mall daw na halos 10 minutes lang ang layo mula sa bahay niyo. Pwede naman akong bumiyahe papuntang Valenzuela para hindi ko na nahirapan na pumunta dito sa Cavite. Ayos lang, kasi sanay naman ako maligaw. Tsaka, hindi naman ako nahirapan sa biyahe kasi sumabay ako sa tita ko na may kailangang puntahan dito sa Cavite. Saan siya dito sa Cavite pumunta? Sa Imus, kaya binaba niya ako malapit dito sa mall bago siya dumiretso sa pupuntahan niya. Okay. Buti may nasabayan ka pala papunta dito. Oo nga, kasi medyo traffic din kanina tsaka ang init dyan sa labas. Hindi naman summer pero ang taas ng sikat ng araw. Pakiramdam ko tuloy, lalong mangingitim ang balat ko kapag nagtagal ako maglakad dyan sa labas. Hindi ka naman masyadong maitim. Nako, kailangan mo na yata magsalamin ng mata, E-Boy. Maayos pa naman ang grado ng mga mata ko. Mabuti naman kung ganun. Akala ko malabo na rin ang paningin mo eh. Dana, ano pala yung gusto mong sabihin tungkol kay CJ? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Galit ba siya sa akin? May nagawa ba akong mali sa kanya? Meron ba siyang hindi nagustuhan sa akin? Alam mo, sa totoo lang, handa naman ako magtigas basta para sa kanya. Kung ano yung hindi niya nagustuhan sa ugali ko, handa akong baguhin yun para lang kausapin niya ulit. Gagawin ko ang lahat para... Wala na si CJ, E-Boy. Anong ibig mong sabihin? Mag-iisang linggo na mula nung naibig siya. Teka, hindi ko maintindihan. Paano wala na siya? Tsaka, anong libing ang sinasabi mo? May sakit sa puso si CJ. At ayaw niyang ipaalam yun sa'yo. Sobrang close talaga kami kaya alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Sinabi niya sa akin na inalihim niya raw sa'yo tungkol sa sakit niya. Bakit niya ginawa yun? Kasi ayaw niya na mas maawa ka sa kanya kaysa mahalin mo siya. Pero maniwala ka sa akin, E-Boy. Minahal ka ni CJ, minahal ka ng pinsan ko. Mula nang unang beses na magka-chat, magka-text, magkatawagan at magkita kayong dalawa, sinesure niya mga alaala. Kasi ang sabi niya, gusto niya ikaw ang huling lalaki na mamahalin niya. Hanggang sa... Hindi na siya nagising kasi inatake siya sa puso habang natutulog. Napakadaya naman ni CJ. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya? Kasi natakot siya na kaawaan mo lang siya. Natakot siya na baka hindi mo matanggap na may malubha siyang sakit. Mahal ko si CJ. Kaya tatanggapin ko lahat ng tungkol sa kanya. Tatanggapin ko siya. Kahit ano pa mang sakit ang meron siya. Pero bakit ganon?
Bakit napakaikli ng oras para sa aming dalawa? Bakit iniwan niya kaagad ako? Hindi ka ginusto na iwanan tayo. Lalo na ikaw. Kasi sobrang minahal ka ng pinsan ko. Ikaw lang ang una at huling lalaki na minahal ni si J.P. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng pinsan ni CJ na si Dana na wala na ang pinakamamahal kong babae. Parang napakabilis ng lahat ng pangyayari noon. Ilang buwan lang kami magka-text tapos 2 beses lang kami nagkita pero grabe na talaga ang impact niya sa buhay ko. Para mang ilang taon na ang relasyon namin dahil sa lalim ng pagmamahal ko para sa kanya. Kaya nga hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maiyak noon. Kasi sa totoo lang ay nagsisimula na ako noon kasama si CJ sa mga plano ko sa buhay sa hinaharap. Pinaplano ko na nga rin kung paano ko siya dadalhin sa bahay para ipakilala sa pamilya ko. Maglalakas loob na rin ako na humarap sa mga magulang niya para ipakilala ang sarili ko bilang boyfriend niya. At magpapakatino na ako para maging maayos ang sarili ko at may pagmalaki ako ni CJ sa ibang tao. Napakarami ko ng plano sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Mga plano na bigla na lamang naglaho dahil sa biglaang pagpanaw ng girlfriend ko, Papa Dudut. Namimiss na kita, CJ. Namimiss ko na mga text mo sa akin. Pati na ang boses mo. Miss na miss na kita. Bakit kasi iniwan mo ako kaagad? Bakit nawala ka kaagad? Napakadaya mo talaga. Ang daya-daya mo. Matatanggap ko naman kahit ano pang sakit mo eh. Sana hinayaan mo na lang ako. Natamayan at samahan ka. Sana sinabi mo sa akin ang totoo. Sana masinulit ko pa ang bawat oras na magkasama tayong dalawa. Mahal kita, CJ. Marami pa tayong planong gawin, di ba? Paano na yung mga pangarap natin? Paano na ako ngayong wala ka na? CJ, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko na alam kung paano ang buhay ko nang hindi ka kasama. Sino ba tong tumatawag na to kanina pa? Sagutin ko na nga. Hello? Sino to? Oo, yung pinsan ni... Dana. Oo, naalala na kita. Sorry, hindi ko pala nasave ang number mo. Tawag ka. Sa totoo lang, nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kumusta ka na ba, Iboy? Okay lang naman ako. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Talaga? Oo. Bakit sa boses mo ngayon parang kagagaling mo lang sa pag-iyak? Hindi ah. May ano lang. May sipon lang ako kaya ganito ang boses ko. Iboy, isang pala sa akin. Alam ko naman na kakagaling mo lang talaga sa pag-iyak. Huwag mo sabihin sa akin ang totoo kasi alam ko lahat tungkol sa relasyon niyo ng pinsan ko. Sorry, Dana. Hindi lang talaga ako sanay nang nagkakwento sa ibang tao ng tungkol sa bigat na nararamdaman ko. Okay lang. Isipin mo na lang na hindi ako ibang tao sa'yo. At dahil alam ko lang tungkol sa relasyon niyo ni CJ, hindi mo na kailangan na mahiya o mailang sa akin. Alam ko lang kasi na hindi madali para sa'yo ang pagkawala
sorry. Kasi naging insensitive ako. Tama ka na hindi lang naman ako nasasaktan sa mga oras ito. Pati ikaw, Dana. Mas mabigat sa'yo ang pagkawala ni CJ. Kasi mas mahaba pinagsamahan yung dalawa. Samantalang kami, ilang buwan pa lang naman kami nagkakausap. Wala naman sa tagal ng relasyon ni Ipon. Kahit gano'n kailang panahon na pinagsamahan mo. Kung wala naman ang pagmamahal mo, wala nang kinasakit ang nararamdaman mo sa oras na nawala siya. Kaya, naniniwala ako na parehas lang tayo ng level ng sakit na nararamdaman ngayon. Parehas tayo nasasaktan at naglulusa sa pagkawala ni CJ. Ano man ang nararamdaman mo ngayon? Naiintindihan ko lahat yan. Naiintindihan kita. Alam ko na walang ibang makakaintindi sa atin kundi tayong dalawa lang din. Papadudot pagkatapos ipaalam sa akin noon ni Danan tungkol sa pagkamatay ni CJ ay halos hindi na talaga ako nakakakain at nakakatulog ng maayos. Lalo na ng mga sumunod pang mga araw. Ilang araw nga rin akong hindi nakapasok sa school noon at wala akong ibang ginawa kung hindi ang magkulong sa kwarto. Siyempre, walang pakialam ang mga magulang ko at mga kapatid ko sa akin kaya hindi man lang talaga nila ako dinanong o kinukumusta. Kahit mga hindi ako sumasabay sa pagkain sa kanila sa hapunan, ay okay lang dahil ang akala nila ay madalas na nasa galaan lamang ako kahit ang totoo ay nagkukulong lamang ako sa kwarto. Si Yaya naman noon kapag tinatanong kung ayos lang ba ako ay siyempre, lagi kong sinasabi na ayos lang. Kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanila ang totoong nararamdaman ko. Kasi wala namang taong umaamin na hindi sila okay, hindi ba? Lalo na kapag alam nila na wala rin pakialam yung mga nagtatanong sa kanila. Kaya nung una talaga ay pinipilit kong kumpinin at suluhin yung sakit. Nararamdaman ko. Hindi pala talaga madali ang mga mahal sa buhay. Lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lamang na paikutin ang mundo mo sa kanya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malaki ang pasasalamat ko noon kay Dana. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya sa akin, kung hindi siya ang palaging nandun para makinig sa akin at damayan ako. Noong una nga ay nahirapan din talaga ako na mag-open sa kanya ng totoong nararamdaman ko dahil sa pagkawala ng pilihan niya. Siyempre kasi lalaki ako at ayokong makita ng ibang tao ang kahinaan ko. Kaya pilit ko rin tinatago sa kanya ang lahat pero mabait kasi talaga si Dana at magaan siyang kausap. Magaan ang loob ko sa kanya kaya nagagawa kong sabihin sa kanya ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Si Dana ang nakatulong sa akin para unti-unti ako makapag-move on nang dahil sa pagkawala ng girlfriend kong si Sylvia. Madalas ko siyang natawagan na talaga naman napakagaling mo magbigay ng pawag at magpagaan ng kalooban. Halos araw-araw na kami magkausap at masasabi ko nang dahil kay Dana, bumalik na ang dating siglo. Hanggang sa hindi ko na malayang natagpuan ko na lamang ang sarili ko na mahal ko na si Dana. Hindi ko at naging girlfriend ko na rin ang pinsan ng namatay kong girlfriend, Papa Didi. Ay, grabe! Nakakapagod yung nilaro natin sa arcade, Iboy. Sobra. Pero ang saya at talagang nag-enjoy ako. Ako rin. Sobrang nag-enjoy ako kasi kasama kita. Ganun din ako. Ngayon nga lang ulit ako nakaramdam ng ganito kasaya. Kaya salamat ah. Salamat para saan? Salamat kasi naging dahilan ka ng pagngiti ko sa araw na to. Yun naman talaga ang goal ko kaya pumunta ako dito sa Cavite, Iboy. Gusto ko talaga na pagaanin ng loob mo. Masaya talaga ako kasi naramdaman ko na nag-enjoy ka kasama ako. Siyempre naman, nag-i-enjoy ako palagi nakausap ka. Lalo na ngayon nakasama kita.
Pero alam mo, minsan nagigilty na ako kasi palagi ka nalang nag-e-effort para sa akin. Ikaw yung mas madalas na tumawag at mag-text sa ating dalawa. Kapag nauubusan ako ng load, pinapaloadan mo pa ako. Tapos ito ikaw pa talagang pumunta ng Cavite para lang kitain ako. Nahihiya na tuloy ako sa'yo kasi hindi ko masabayan ang effort mo eh. Gusto ko naman yung ginagawa ko, tsaka hindi naman natin kailangang magbilangan ng effort dito. Mula nung makilala kita, ang sabi ko sa sarili ko, palagi kitang pangingitiin. Alam mo, may aaminin pala ako, Dana. Ano yun? Natakot talaga ako nung una naligawan ka. Kasi baka hindi mo ako magustuhan. Bakit mo naman naisip yan? Siyempre, kasi naging girlfriend ko yung pinsan mo. At ikaw yung madalas ko nakakausap kung paano ko nahirapan na makamove on mula sa kanya. Natakot ako na baka naaawa ka lang sa akin. Baka hindi naman talaga tayo pareho ng nararamdaman. Sige, sasabihin ko ng totoo. Akala ko rin nung una, hindi masyadong special na nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko, naaawa lang din ako sa'yo kasi nga, alam ko na sobra ka nasaktan dahil sa pagkawala ng pinsan ko. Pero, nang mas nakilala kita, alam ko sa sarili ko na gusto at mahal na kita, Iboy. Kaya nga sinagot kita kasi sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Thank you talaga, Dana. Mula na magkausap tayong dalawa, sobrang gaan na ng pakiramdam ko sa'yo. Yung feeling na para bang ang tagal na natin magkakilala kasi nasasabi ko sa'yo lahat ng problema ko. Hindi lang yung tungkol sa pag-move on ko mula sa pagkawala ni CJ, kundi pati yung mga problema ko sa bahay namin. Sorry pala kung parang puro problema na lang ang kinukwento ko sa'yo, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Minsan nga, naiisip ko na kaya siguro tayo nagkakilala kasi kailangan mo ng isang kagaya ko. Yung makikinig ng mga reality ko sa buhay at tutulungan ka na ma-realize na hindi ka pinanganak na invisible sa mundong to. May purpose din ang existence mo, Iboy. At ang purpose nun, para mahalin din ako. Mas nagkaroon ng purpose ang buhay ko nang makilala kita. Dahil sa'yo, nararamdaman ko na totoong nag-i-exist ako sa mundong ko. Kasi nararamdaman ko na totoo ang pagmamahal mo sa akin. Nararamdaman ko na totoong tao ka na sinusuklian ng pagmamahal ko. Kaya thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. Papadudod sa totoo lang ay medyo malayo ang itsura ni Dana kay CJ. Kung si CJ ay artistahin ang mukha, kabaligtaran noon si Dana. Malit lang din naman si Dana pero kayumanggi ang kulay ng balat niya, bilugan ang mga mata, chubby at sungki ang mga ngipin. Hindi ko nga naisip noon na magkakagusto ako sa kanya, kaya masasabi ko na literal na nainlove ako sa personality niya. Sobrang gaan niya kasing kausap palagi at sobrang saya niya ang kasama ko. Kapag magkasama kami, para bang wala na akong ibang iniisip noon. Kung hindi sana'y wala na ang katapusan ng oras na magkasama kami ni Dana. Palagi kasing mataas ang energy ni Dana at hindi siya nauubusan ng mga jokes o kwento. Sa aming dalawa ay siya talagang mas makulit at mas madaldal. Ako yung lagi niyang pinapatawa at ang nakakatuwa sa kanya ay mahilig siyang magbigay ng maliliit na regalo kagaya ng keychain, mini pillow, cookies at kung ano-ano pa na sobrang na-appreciate ko. Na-appreciate ko lahat ng effort na ginagawa niya para mapasaya ako sa bawat oras na magkasama kami. Naging panahon pa lang yun, pero pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Kaya naman naisipan ko na sorpresahin siya sa second one sa rin namin. Pumunta ako sa mall na nakwento ni Dana na malapit lang sa kanila at bala ko siyang tawagan para sabihin na nandun ako at naghihintay sa kanya, papadudod. Ang laki pala nitong mall na sinasabi ni Dana na malapit lang sa bahay nila. Saan ba dito yung food court? Nangangalay ng kamay ko sa kakahawak ng software na binili ko para sa kanya. Ay, sana magustuhan niya to kapag pinuntahan niya namin dito sa mall. Tawagan ko na nga muna siya para... Teka,
Bakit parang hawig ni CJ yung babaeng nakikita ko na nakatayo malapit sa may escalator? Ay, bumibilis tuloy bigla ang tibok ng puso ko. Kamukha kasi talaga ni CJ. Pero imposible. Magkahawig lang talaga siguro sila. Ay, lapitan ko na nga yung babae. Miss? CJ? Sorry, nagkakamali ka lang. Hindi CJ ang pangalan ko. Hindi ako pwede magkamali. Alam ko na ikaw si CJ. Pero, ano nangyari to? Paano nangyari na buhay ka? Sinabi ko naman na hindi CJ ang pangalan ko. Baka kamukha ko lang ang tinutukoy mo, pero hindi talaga ako. CJ, sorry, medyo natagalan ako. Ang haba kasi ng pila sa... Iboy? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat na ako magtanong sa inyo ngayon? Bakit magkasama kayong dalawa? Bakit kasama mo si CJ na sinabi mo sa akin na patay na? Iboy, sorry. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Hindi mo intensyon na lokohin ako? Pero sinabi mo sa akin na patay na si CJ? Napatay na ang girlfriend ko kahit buhay na buhay pa siya? Hindi talaga ako ang girlfriend mo, Iboy. Ano? Anong sabi mo, CJ? Hindi ako ang girlfriend mo. Si Dana yun. Ano hindi ikaw? Ikaw, CJ, ang babae na kilala ko sa internet. Ikaw ang palagi kong kachat nung una hanggang sa maging nextmate na tayong dalawa. At ikaw rin yung nakadate doon sa Tagaytay at sa mall na malapit sa amin. Ako yung nakipag-meet sa'yo at sumasagot kapag tumatawag ka minsan. Pero hindi talaga ako yung kausap mo palagi sa text at chat. Dana, sabihin mo na kay Iboy yung totoo. Iboy, sorry. Totoo lahat ng sinabi ni CJ. Nung una, hindi niya alam na CJ ang binigay kong pangalan sa'yo nung magka-chat at magka-text pa lang tayo hanggang sa sinabi ko na sa kanya totoo. At nang makiusap ako sa kanya na siyang makipag-meet sa'yo, ayaw niya rin sana pero nakiusap ako ng pangulit-ulit hanggang sa pumayag na rin siya. At kapag tumatawag ka, napipilitan lang din si CJ na kausapin ka para lang hindi mo mahalata ng magkaibang taong na-meet at nakaka-text mo. Kaya pala palagi siya nagmamadali na tapusin ang pag-uusap namin kapag magkatawagan kami. Kasi hindi niya naman talaga gusto na kausap ako. Paano niya nagawa sa akin to, Dana? Bakit niyo ako niloko? Ano bang kasalanan ko sa inyong dalawa? Para ganituhin niyo ako. Wala kang kasalanan. At saka, hindi ko naman gustong lokohin ka. Sadyang natakot lang talaga ako. Natakot ka saan? Natakot ako na baka hindi mo ko matanggap kasi hindi naman talaga ako kasing ganda ng pinsan kong si CJ. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng itsura namin mula sa isa't isa. Alam ko na hindi ako maganda, Iboy. Pero alam mo rin na minahal kita. Kahit ano pa man ang itsura mo, Dana. Ginawa ko ang lahat para maipakita at maiparamdam yun sa'yo. Nagpupuyat ako gabi-gabi para lang makausap at makatext ka. Nakikinig ako sa lahat ng mga kwento mo kahit pagod ako mula sa paglalaro ng basketball o pagre-review. Tapos ito, may dala pa akong regalo para sa'yo. Balak ko sana kitang tawagan para kitain mo ako dito sa mall na malapit sa bahay ni CJ. Dahil gusto kong isurprise ka sa second monthsary natin. Pero ako pala ang mas masusurprise dito. Dana, minahal kita kasi akala ko totoo ka. Yun pala, puro kasinungalingan lang ang lahat. Papadudot, hindi ako makapaniwala noon nang makita ko sa CJ. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko maintindihan kung maiiyak ba ako o kikilabutan. Kahit na 2 beses ko pa lamang na nakita at nakasama si CJ ay sigurado na kaagad ako na siya yung nakita ko sa mall. Kaya nga hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan at tanungin siya noon para lang mapatunayan ko na hindi ako nananaginip ng mga oras na yon. At nang malapitan ko nga siya, nagtigil na talaga ako ng mga luha noon. Kaya nga lang papadudot kaagad na wala ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko sa biglang paglapit ng Dana. Ang
babaeng tunay na pakay ko para sorpresahin ang araw na yon. Yung babaeng naging tulay para tuluyan ko na sanang makalimutan noon si CJ na inakala kong patay na. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noon. Biglang ang dami kong bagay na naalala at na-realize ng mga oras na yon. Kaya pala ibang personality ni CJ na nakaka-chat at text ko sa CJ na nakakasama ko noon sa mall at nakakausap minsan kapag tumatawag ako. Dahil hindi talaga si CJ ang nakaka-text at ka-chat ko. Kaya rin pakiramdam ko ay parang matagal ko nang kilala si Dana dahil sa talagang nakakausap ko noong umpisa pa lamang. Nanikit talaga ang dibdib ko noon at parang gusto ko nang saktan ang sarili para lang mabawasan ang bigat na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong magwala at ihagis ang mga bagay na nakikita ko sa paligid. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng nakakahiyang eksena. Binitawan ko na lamang ang staff toy at para sa taong nagparamdam sa akin noon kung gaano kasaya ang buhay. Para sa babaeng akala ko ay seryoso sa pagmamahal niya sa akin at sa relasyon namin dalawa. Hindi na ako sigurado kung siniseryoso o minahal ba talaga ako ni Dana kasi pagkatapos ng araw na yun, pinalitan ang SIM card ko at pinalitan ko na rin ang email address ko kung saan ko nakilala ang dalawang tao na nanloko sa akin. Noong oras na yon, Papa Dudut, mas nangibabaw talaga ang inis na nararamdaman ko. Dahil pakiramdam ko nga, niloko ako pareho nina CJ at Dana. Pagkalipas nga ng ilang linggo at buwan ay unti-unti kong naintindihan ang paliwanag ko ni Dana na sadyang natakot lamang siya na baka hindi ako magkagusto sa kanya. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay malayo po ang itsura nila sa isa't isa ni CJ pero minahal ko rin naman noon si Dana dahil sa personality niya. Minahal ko siya kasi naramdaman ko mula sa kanya yung pagmamahal na hindi ko maramdaman mula sa bahay namin. Pero mas pinili ko na lamang din na kalimutan ang lahat para sa sarili kong peace of mind. Papadudot ngayon na may asawa at anak na ako ay natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang parte ng nakaraan ko. Natatawa ako kung paano ko iniyakan si CJ at Dana kahit parang naging laro lamang sa kanila ang feelings ko. Pero dati pa yon, noong panahon na medyo bata-bata pa talaga ako. Ngayon kasi wala na akong inis o kirot na nararamdaman dito sa dibdib ko nang dahil sa naging relasyon namin. Kasi nga siguro sa tagal na rin ang nangyari yun. Tuluyan na ako nakapag-move on sa lahat ng ginawa nila sa akin. Wala na rin akong naging balita pa kina CJ at Dana pero sigurado ako na sa oras na marinig nilang i-ere itong sulat ko ngayong tanghali ay maaalala nila ang kwento naming tatlo kung saan ko sila nakilala. Ang buhay ay mahalaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa
paduduts, Diyos.